1, 2, 3, 4. Good morning mga ating magandang araw sa inyo lahat. So ito mga Lodi, good news, dumating na yung order ko na karagdagang about sa voltage and current protector. So isa lang kasi yung kinuha ko noon, napag-isip-isip ko maganda pala. So ito, umorder ulit ako ng karagdagang 3. So yan. So ano ba yan, Juan Dilasag? Makakain ba yan? Hindi mga Lodi. Ano po ito? Protection natin sa ating mga appliances para hindi masira. So ito kasi ay pinoprotektahan niya yung ating appliances about sa sudden na pag brown out tapos biglang pagdating niya. So ang trabaho niya ay para bigyan ng delay. Hindi lang yon, 1.9. Pangalawa ay protection sa high voltage. Pag tumaas biglang ang kuryente, so magka-cut off siya. So yung appliances natin, safe na safe. And pangatlo ay protection sa low voltage, lalong-lalo na sa mga areas na medyo may problema sa kuryente, bagsak. So magka-cut off siya pagdating ng ganong kuryente. So yun, lahat meron siyang delay. Then protection din sa current. So pwede nating iset yung kanyang sensitivity according sa ating appliances na kailangan protektahan about sa current. Yan. So pwede nating iset to 10, depende sa inyo, hanggang 63 ampere ito maximum. Yan. So apat na tigsi 63. Yun lang naman pinakamataas dito sa akin So kapag dating sa sa welding machine, grid na yung ginagamit ko at circuit breaker na malaking ginagamit ko. So about sa mga appliances at inverter naman, kung sakala mag-shifting, so kung bagsak ang kuryente, di syempre poprotektahan yung mga appliances ko. So ano yung mga pwede niya protektahan? Ref, syempre washing, mga TVs, water pumps, aircon. Ayan. Pero kung yung mga conventional, hindi non-inverter na mga ref, aircon, syempre yun yung mga sensitive. So kapag bagsak ang kuryente, mataas yung kanyang current, masisira yung compressor, pares pa rin babayaran mo sa kuryente kahit ganon. So mas maganda protectionan mo na yung mga appliances mo gamit ang voltage current protector. So ito mga Lodi, i-unbox natin lahat. So ito mga Lodi, umorder na ako ng karagdagang 3. Kasi yung unang in-order ko maganda pala. So binax ko ulit siya para sa unboxing natin. So ito pare-parehas lang yan na voltage and current protector. At ang kanyang maximum ay 63 ampere. So para sa mga interested, kasi ito pwede na niyang i-replace yung ating circuit breaker. At ang maganda nito, flexible yung kanyang ampere. So pwede mo i-set into 1 into 63 ampere. Diba? Ang cute digital na rin siya. So pwede mo i-set yung kanyang sensitivity or di sa need mo. Ayan. Hindi kumbaga yung, bagong-bago meron pa siya. May cover pa siya mga chong. Wag na ganyan na parang bagong-bago siya. Ito mga satisfying kasi pag-unbox natin. Dito na-addict ang mga solarista. Kaya minsan kahit hindi natin kailangan, binibili natin. Sino dito yung katulad ko mga nagbibili ng mga bagay-bagay na hindi naman mailagay. So nakabili na nga ng ganito tapos bumili ng bagong batch, ayaw na ilagay yung dati. Sayang din. So yun siya mga Lodi, pare-parehas para walang lugi, di ba? Kasi kung bibili ka ng ibang size, iba na yung, syempre yung ampere niya, lahat iba na. So mas maganda ito pare-parehas. So ito i-demo ko muna na sa inyo kung paano siya gamitin. Then, bago ko siya i-install sa aking circuit breaker box. So lahat naman yan kapag binili, ito yung wag na wag nyong wawalain. So siguro pwede nyo iwala pero i-memorize ninyo yung kanya mga code. Okay, so importante kasi yung code niya para may setup ninyo. So i-wiring natin. Tapos testing, yun ang pinaka the best dito. So ito yung paggagamitan natin as a testing board. So madali lang naman siya ilagay sa rail kasi nga isilin mo lang yung kanyang lock, pak, saka mo siya ilagay dito, then balik mo yung kanyang lock, diba? Ganun naman yung the rest. Ito mo siya, then ilock mo siya, iba na naman, ganon, tapos lock,
Yan. Depende kung ilan yung gamit yung circuit breaker. Di yun din yung dami ng gagamitin nyo. Re-replace nyo. Sa pag-wiring mga Lodi, always na tingnan natin yung kanyang orientation. Kasi nga dito yung neutral ay diretso. So siguro, tingnan nyo na lang yung neutral at live. Diba? Para siguro sa mga line to line medyo sensitive siya kasi pwedeng hawakan yung neutral, hindi kagaya sa mga line to ground na pwedeng hawakan yung neutral. Sa line to line ay delikado, so be precaution. Alright. So eto, ganito gumamit lang kayo ng mga pang series na ganun or pang parallel, diba? So ito, subukan na natin. Buksan muna natin lahat. So, for sure na hindi kayo masabugan sa mukha niyo pag saksak ninyo or pag testing. Mas maganda test natin ng tester. Gamit yung continuity. Sa ganito, continuity. Sa ano naman, sa pares pala continuity at resistance. So, paano mag-test? Test lang natin dito sa kanyang source dito. Pag tumunog yan, big sabihin shorted. Baliktad yung connection nating isa. So, gaano ka man ka-expert kasi, pagdating kasi sa mga ganyang kadaming wiring, medyo nakakaduling na rin yan. Minsan, hindi natin namamalayan, minsan ay shorted pala yung wiring natin. So, for sure talaga, test natin ng continuity or resistance. So, okay naman siya. Hindi siya tumunog. So, ang gagamitin nating pang test ay power station para safety kung sakaling may problema yung system natin, hindi kumbaga maglalagapakan. So, power on natin yung ating power station. Lobat yata. Ayun, so okay siya. Okay, so saksak natin, then power on natin yung AC. So, yan. Oh, nagulat pa ako. Wandilasal. So ayun, nag-counting na silang lahat. So halos sabay-sabay sila kasi nga pare-parehas na 5 seconds yung kanilang setting. So ngayon ay kakalibrate natin. Sa ganitong klaseng voltage current protector kasi, mostly ang sineset up lang dito ay yung kanyang delay, yung kanyang current. So dito yung kanyang delay ay sa PO1. At para naman sa kanyang current, para i-adjust natin ay sa P31. Tapos yung kanyang sensitivity naman para sa mga malalakas ang surge, kailangan nating medyo dagdagan para hindi masyadong sensitive. Yung kung baka may surge, mga motor, aircon, gano'n na medyo matagal yung surge niya. So medyo lagyan natin konti ng delay para hindi sensitive masyado. So P32 yon. So may natatakot kasi na mga viewers na ba't ko daw napaka-delikado daw kasi napakalapit na yung kamay ko sa AC. Yan o. Huwag po kayong mag-alala kasi nga very safe naman na gumawa si Wandilasal kasi power station ginagamit ko. Unless na sure na ako sa wirings ko, saka ko lang siya sinusuplayan ng malalakas na kuryente. So dito pag testing ganyan. At least ito paano safety pa rin. Alright, so ganyan lagay na lang natin na dito yung una. Maganda kasi ito mga Lodi na maglagay kayo ng ganito. Although sa mga gumagamit sa mga inverter, hindi hirap sa loading yung ating inverter. Diba? Unti-unti. Mas maganda na medyo mas matagal yung interval nila para hindi hirap. Kumbaga sa aircon. So bigyan mo ng kumbaga 10 minutes na umandar muna yung isa, yung aircon. Tapos yung susunod, yung mga ref. So sunod-sunod sila. Sabihin na natin interval nila ay 10 to 15 minutes para kahit paano yung pressure ng kanyang pag-andar gumaan-gaan na, di ba? Hindi sabay-sabay. So yun, ang ganda kayo ng ganon. Yung ginagamit nila sa mga cinema, di ba? Sunod-sunod yung mga cinematic pag mga delikado, pak parang ganon. So siguro ganito yung ginagamit nila. Alright?
So, subukan na natin ngayon. Ito pa ni manual pa rin natin siya. On natin yung inverter natin or station. Okay. Ba't ayaw? Isa pa pala. Nawala pala yung display niya. Yun. One counting. 1, 2, haha, sarap. 3 and 4, di ba? So bahala na lang kayo gumawa ng paraan kung gaano katagal yung kanyang interval, pero napaka safety nito. Di ba? Subukan ulit natin. Oh, nag-rattle pa siya. Sorry. Nag-ano siya. Patayin natin. Alright. Ayaw pala niyang bumitaw kasi naka-priority sa linyang to. Alright. Pero kung sa solar, sana pwede i-manual na gano'n. Nalimutan ko, naka-automatic pala. Alright. So, ulitin natin. Okay. Tayo natin. Ayun. Counting na yan. Pak. Boom. Boom. And boom. Lupit, di ba? So ayun, maraming salamat sa inyo para sa video ni Madalasag. See you next time. Bye-bye mga Lodi!